Totoo ba na kasama ang Iglesia sa 7 years tribulation? Hati-hati ang opinion, katuruan ng mga mangangaral tungkol sa The Great Tribulation. May mga nagsasabi na ang Iglesia ay daraan sa tribulation upang matest ang katapatan para daw ma-purify at mapatunayan daw ng martir ang isang believer. Ganito ang itinuturo ng karamihang mangangaral. Ang tanong, nang mamatay ba si Kristo sa krus, hindi ba na-purify ang church o ang iglesia? Ayon sa Hebrews chapter 10 verse 14, "For by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being holy." Ngayon, dahil sa sakripisyo ni Kristo sa krus, naging banal magpakailanman ang kanyang iglesia. Ibig sabihin, hindi ito ang dahilan kung bakit dadaan sa tribulation ang mga believer. Ngayon, may talata ba na nagsasabi na ang iglesia ay hindi kasama sa puot ng Diyos o ang matinding kapighatian? Sabi ni Apostol Pablo na hindi appointed ang mga believers sa puot ng Diyos, kundi naligtas ang mga ito sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ayon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9-10, "For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him." Sabi ni Apostol Pablo na hindi appointed ang mga believer sa puot ng Diyos, kundi ang mga ito ay naligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayon din sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9-10, "For they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescue us from the coming wrath." Ayon din kay Pablo na si Jesus ang magre-rescue sa paparating na puot ng Diyos sa kanyang iglesia. At Israel at ang mga unbeliever lang ang tanging magdaranas ng matinding kapighatian o mas popular sa tawag na The Great Tribulation. Sa lumang tipan nga, iniligtas ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. Ngayon pa kaya na nasa panahon tayo ng biyaya? Ayon kay Apostol Pedro, nang ginunaw ng Diyos ang mundo dahil sa sobrang kasalanan, iniligtas ng Diyos ang mga pamilya ni Noe at kasama nito. 2 Peter chapter 2 verse 5. "If He did not spare the ancient world when He brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others." At iniligtas din ng Diyos si Lot at ang kasama nito. 2 Peter chapter 2 verse 6-9. "If He condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes, and made them an example of what is going to happen to the ungodly. And if He rescued Lot, a righteous man who was distressed by the depraved conduct of the lawless. For that righteous man living among them day and after day was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and feared. If this is so, then the Lord knows how to rescue the godly from trials and hold the unrighteous for punishment on the day of judgment." Ayon kay Apostol Pedro, alam ng Diyos kung paano ililigtas ang tapat at nagtitiwala sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Kaya kung iniligtas ng Diyos ang mga mananampalataya noon, paano pa ngayon? Kaya't sa tanong kung kasama ba sa tribulation ang mga believer o ang iglesia, ang sagot ay hindi, dahil minahal ng Diyos ang kanyang iglesia. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you po sa inyong